Guys, good morning. Rafa ulit, TD Cars. So, shoutout sa mga tropa natin buy and sell dyan. Marami pala nanonood sa ating buy and sell. So, thank you sa inyo. Salamat sa inyo. And, syempre, naapektuhan tayo dyan sa mga nangyayari dyan. Kaya, syempre, nag-aaral tayo, bibigay tayo ng reaction. So, today, gagawin ko, mag-aaral tayo. Papakita ko sa inyo yung sistema ko dito para ito yung it works for me na system. So, share ko sa inyo. May idea yung iba. So, ito lang naman yung para sa akin. Okay, so, tara, punta tayo sa block. Papakita ko sa iyo kung paano ang sistema natin, ha. Mo ka. Opo. Okay, sige. So, ang buy and sell kasi ganito. Tatry kong galingan, ha. Buy and sell to. Okay. Ito buy and sell. Tao, pogi. So, ito buy. Ito sell. Ito cash. Cash. Tapos buyer. Okay. Ganyan yan. Bibili to. Itong buy and sell. Bebenta niya. Cash. Buyer. Gets mo? Let's go. O ngayon, bakit kapag ka sinoli o may problema ang unit, a day pa lang o 7 days o 1 month, nagkakaproblema sila, Mark? Sabihin mo. Bakit? Ganito. Nakabiling kotse to, no? So ngayon, binalik niya kasi may sira. Dito sa seller. Okay? Ganyan. Ngayon, pag binalik niya to at may problem, eto si seller, magko-conflict sila, magka-clash sila dito sa gitna. Ba't sila nagkakaroon ng clash? Kasi, bakit? Bakit? Kasi nasa gitna yung pera eh. So pag ito binalik niya, pera yan sigurado. Kung yan overhaul, yan ang endpoint ng buy and sell. Kapag ang engine mo is overhaul or tranny mo is sira, malaking pera yan. So magka-clash talaga kayo. Pero tanungin kita, kapag ka ito ba, si buyer ang problema lang nito kunwari isang pirasong spark plug. Isang pirasong spark plug na tigsi 700, mag-aaway pa ba kayo? Hindi naman, di ba? So, yung nangyari dun sa trending na buy and sell is nagka-problema sila kasi alam na nila sa isa't isa na for overhaul o for change engine yung unit na nabili ni buyer. So, magko-conflict sila kasi papunta rito yung buyer, di naman to, eto bumili lang. Eto naman nagbenta lang. Sa gitna niya pera. Di ba? So, magka-clash yan kahit anong gawin mo. Magka-clash yung dalawang yan. Hindi po pwede dahil yan sa cash. Dito. Yan. Okay. So, ngayon, paano natin nagagawa yung sistema natin? Kasi, anong nangyayari kasi minsan, eto si buy and sell, di ba? O, maraming buyer. Sabihin mo ng, maraming buyer, no? Sabihin mo ng marami tong nabenta. Sabihin mo ng kahit problema. Ito, kunwari 5, no? 3 yung buyer na sablay. Buyer, sablay. S, lagi mo S, sablay. 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 Ito gawa. Okay. So, 3, sablay. 2, pasok. Kita siya. Ang mangyari ngayon, ito, ang ina-upgrade kasi minsan ng buy and sell, lifestyle niya. Ginto, kotse, kaibangan. Sold about the bling. Ganon. Dapat ang upgrade mo is yung shop, yung negosyo. Pag-aralan mo to. This one itself. So, ang i-blame nito, kahit ano i-blame nito, wala namang rule book ang buy and sell na nakalagay, ano ba tawag dito? Within 24 hours na pag nabili mo yan, walang ganung rule book. Walang ganun. Panahon pang ni Kopong-Kopong yun eh. Ngayon, kung ordinary kang buy and sell, ganyan naman talaga yan eh. So, ang ginawa ko kasi dun sa atin, ganito. Papakita ko sa iyo kung paano mawala lahat ng problema ng buy and sell. So, ito naman yung sa atin. So, para matanggal mo yung stress dyan, kasi yung quality kasi nito, kung titignan mo, ito sablay itong 3, no? Itong 4, sabihin mo sablay. So, ito pasok naman. So, dapat yan, imbis na ina-upgrade mo yung sarili mo o yung lifestyle mo, dapat binabato mo dun sa shop kung saan ka kumikita ulit. Ito sa amin kasi, ang ginawa ko, meron kaming parts, lilagay na lahat dito. Lahat ng parts for transmission, pati ng engine nandito. So, yung overhaul sa amin, ginagawa namin baby. Hindi kami magkakatakutan dito sa overhaul kasi
ito kasi, ito ang endpoint ng mga buy and sell. Natatakot lahat dito kasi mahal. Sa amin, parang candy yan dito. Kaya kami, sa parts itself, wala nang sense yung mga overhaul. Kinikandy natin dito kasi wholesaler tayo ng parts yan. Kaya isang brand lang ang kinikater namin dahil dito sa mga to. Kasi hindi mo ma-master lahat ng brand eh. Malabo yun, walang ganun. So after sales, mechanic, in-house natin, pang Ford lang talaga kami. So showroom meron tayo legit, lahat ng papers complete, money back guaranteed. Service center meron tayo, under chassis din. So aircon sinakop natin, electronics, paint and detailing and so forth. So all in one spot dito. So matatanggal lahat ng stress mo. Dito ako sa gilid, sa sideline, pura paboy, ayan ako. So ngayon, ang mangyari dyan, hindi ko kasi in-upgrade yung sarili ko. Wala naman ako masyadong relos, wala naman ako sasakyan. Lang ako sariling sasakyan eh. Pura paboy lang ako kasi yung ina-upgrade ko dito, swelduhan lang ako. Ang ginagawa ko, yung sweldo ko, iniikot ko rin dito para yung service gumaganda. So, anong nangyayari dito, sa 40 na maibebenta namin, kunwari, 40 na kotse, no? Dahil lahat dito ginagawa, lahat dito inaayos, lahat may parts na. Sa 40 na ibebenta namin, 37 ang check. Ngayon, yung tatlo, leeway yan. Kasi kahit bago, nagkakaroon ng problema. Yung tatlo, gagawin namin candy dahil kumita na kami dito sa 37 na to. So, ibabato namin dyan. Bitin pa kami. 'Di ba? So, ganyan siya. O, gets nyo? Malayo doon sa ordinary na ibebenta mo. Tapos yan. Kaya sila nagka-clash kasi dito dahil dito sa pera. Nag-aaway sila. Kasi pag yung overhaul ang pinag-usapan, masakit sa bulsa, masakit sa banks. Dito nga, kahit nga gusto mo, i-overhaul ko na yan. Kahit nga maandar yung kotse mo, i-overhaul ko na eh. Kasi nagawa na natin ng paraan, yung parts niya, pati yung after sales, mga mechanic natin. Kaya isang brand lang ako nag-i-stay kasi hindi mo yan mamamaster lahat eh. So pag kunwaring meron kang Mazda, meron kang Toyota, binibenta mo, tapos meron kang Samyong, meron kang Vivo na kotse, hindi mo naman lahat mamamaster yan. Hindi mo makukuha yung mga parts yan. Kaya sa Ford lang kami focus kasi dyan lang kami maalam. So, ganyan yan. So, yan. Nagets nyo ba? Parang ganyan yan. In-all-in ko na. So, wala kang stress dito. Kaya kahit dito, kahit 1 month, kahit 2 months, baby ang warranty mo. Kasi, gagawin namin candy yan. Kumbaga sa nagtatrabahong tao, kunwari sa nagtatrabahong tao, meron kang, ilang bang araw sa isang buwan? 32? 31 na. 31. Minsan may 32 eh. O, 31. Kunwari, pumasok ng 31 days tong tao. Di ba meron dyan, may sick leave, kunwari, 2. Ito, 31 yung pasok eh. Yung 2, kumbaga, bitin pa kami. Sa 37 na na-release na, sa 40 na na-release nating kotse, 37, all goods. Ngayon, kahit nga bago, magkaka-problem 3. Di ibigay mo yung 3 doon kasi hindi naman tayo malulugi eh. Gets? Panalo na tayo dito. So, kahit nga mag-5 ka pa dyan, o 6 eh. Nagagawa natin ng paraan. So, masaya si Rapa Boy. Ano to? Ano? Yan, nagets nyo ba? Ayan ang yan ang magiging batayan yung mga buy and sell ha. So, shoutout sa mga tropang buy and sell yan. Yan lang naman yung sa akin yung logic ko. Okay? Yeah. So, yan. Ang nangyari dyan guys is hindi yung buyer ang nag-adjust dito sa... Kasi wala mag-a-adjust dyan eh. Dito kasi sa atin, kami na lahat nag-adjust ng lahat ng kailangan. Lahat ng ibebenta namin kotse, in-adjust namin. Kaya pati yung mga hindi galing dito na kotse, dito din natin para ipagawa. Kasi ginalingan natin sa mga to. After sales, repair, showroom, sa mga to. So, ginalingan natin dyan. Kaya pati yung hindi nakabili sa atin, pupunta rito. Di happy-happy, diba? So, tayo ang nag-adjust. Yan ang solusyon. Ikaw ang mag-adjust. Para hindi ka makipagtalo sa kliyente.